Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang masamang forecast ng foreign bank tungkol sa Pilipinas next year. Bank of America. Hindi maganda ang mangyayari sa Pilipinas sa sunod na taon. So ano itong pangyayaring ito na hindi maganda? Ito sa Manila Times na news. Peso seen hitting new low. Ang ating peso is bababa sa pinakamababang antas sa kasaysayan ng ating bansa. Yun ang balita. Okay. Basahin ko a strong US economy and potential policy shifts under the Trump administration could drive the peso to a new record low next year, a Bank of America official said. So, sa ngayon is mga 58 na ata ang 58 ang peso. Mga last month naging 59 plus. Ang prediction by January mag 60 or 61. Okay, tuloy natin. Venci Valdepeñas, Bank of America Country Executive for the Philippines, said the bank had expected the currency to hit 60 pesos to the dollar this year. This year pala. By the end of this year, mag-60 na ang exchange rate ng dollar. And fall further to 61 to $1 in 2025. Grabe. Pinakamababa na talaga ito sa kasaysayan ng ating bansa. Malala ko pa nung bata pa ako, mga grade 1 or grade 2 pa ako ata noon. $1 is to 5 pesos. Ganun po kalakas ang ating peso nung una, 5 pesos, $1. Kaya yung papel noon na kwarta, may 5 pesos na papel. Yung aginaldo ang muka. Tandaan ko, magpunta kami sa market. Magmerkado kami Lunes. Kasi Lunes ang tinda na sa bayan sa La Union. 5 pesos lang ang dala ng nanay ko. Ang dami naming mabili. May bigas, may isda, may gulay. May sukli pa pag uwi namin. Puno yung basket ng aking nanay. Ang gantang ng bigas noon is mga 2 or 3 pesos. Isang gantang. Ganun kalakas ng peso nung una. Ngayon, wala na. Okay. Sabi ng Bank of America Executive, our forecast is a bit on the high side. But given the recent rally, I don't think it will hit 60 this year. So, medyo alanganin yung 60. Next year na daw. For 2025, however, the exchange rate could be in the 60 area. Okay, so ito, pagkapanalo ni President Trump, after November election, tumaas. Naging 59 na ang exchange rate ng dollar. Maalala ko, pag-upo ng administrasyong ito, October of 2022, pumalo na naman sa 59. So, bumalik nung November. So, mabuti, medyo naagapan, nag-57. So, ngayon, 58 na. Nako, pag hindi maagapan by the end of this year, 60 or sigurado, by next year, 60 or 61 na. So, ano ang epekto sa atin pag bumababa ang value ng peso? Yung inflation, tataas ang presyo ng bilihin. Yan ang number 1 epekto ng pag-depreciate ng peso natin.
yung mga OFWs natin na nagpapadala, medyo maligaya ng kaunti dahil tataas yung value ng sweldo nila. But, gagastusin pa rin nila ang pera dito, yung mga mahal nila sa buhay. Kaya, apektado pa rin. And then, mga negosyante, maapektuhan yan dahil yung nag-i-import ng mga raw materials, tataas ang babayaran nila. So, ganun din yung bigas. Kasi nag-i-import tayo ng bigas. Nako, tataas din ang presyo ng bigas. Ang daming apektado every time na ang peso is nadidevalue o humihina. So, anong dapat gawin? Ito ang malaking problema ng administrasyong ito. So, yan na. Madilim. Ngit-ngit pa sa Alkitran. Madilim pa sa Alkitran ang forecast, ang mangyari sa bansa natin 2025 dahil sa mga bagay-bagay nito. Maalala ko tuloy yung PhilHealth. Zero budget o zero subsidy. Ano na lang ang mangyayari sa mga nasa laylayan? Ang ating mga congressman at senador na nagtanggal, naka-program naman yung 74 billion pesos na subsidy sana ng PhilHealth, biglang tinanggal. Bakit nila tinanggal? I don't know. Saan nila inilipat yung 74 billion? Leksyon. Gusto nilang turuan ng leksyon ang mga PhilHealth officials. Lileksyonan mo yung mga PhilHealth officials, tapos papahirapin mo ang taong bayan. Ano ba yan? Okay, ito. Mabuti na lang at mayroong Senator Pimentel na lumalaban. Talagang hindi daw maganda. So, pakinggan natin itong balita ito. Nagre-reklamo si Senator Pimentel. I hope na magsampa ulit sila ng petition o kaso sa Supreme Court. Balitang pambansa, pinakita si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang hindi pagbibigay ng subsidy sa PhilHealth. Base sa inaprobahang 2025 budget ng BICAM, hindi ibinigay sa state insurer ang hinihingi nilang 74 billion pesos na pondo sa susunod na taon. Pero ang git ni Pimentel, hindi dapat sana zinero ang subsidy ng PhilHealth dahil obligasyon ito sa ilalim ng sin tax law. Una nang sinabi ng mga senador na may 600 billion pesos na reserve fund pa ang ahensya. Pero ang git ni Pimentel, hindi naman ito pera na pupwedeng gastusin ng PhilHealth sa kung saan-saan lamang dahil nakalaan ito bilang pambayad sa ibang obligasyon ng PhilHealth. Mali raw ang desisyon ng Kongreso na huwag dagdagan ng pondo ang ahensya, lalo't nagdagdag sila ng mga benepisyo kaya mas lumaki ang kanilang gastusin. Wrong timing na isi-zero sila kasi magkakasabay ngayon yung wala silang cash flow, tapos ang anticipated natin yung cash out nila lalaki kasi nga kailangan na nila yung mga benepisyo at saka dinagdagan pa ng dental services. Yan nga po ang tinig ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Bukod sa PhilHealth, kinastigo rin ni Pimentel ang lumobo namang budget ng Department of Public Works and Highways at DPWH na umabot na sa higit 1 trilyong piso. Base kasi sa napagkasunduan sa BICAM, dinagdagan pa nila ng 289 billion pesos ang pondo ng DPWH. Pero ayon kay Senator Coco, labag sa saligang batas kung mas malaki ang pondo nila kumpara sa ilalaan sa sektor ng edukasyon katulad ng Department of Education. Bukod sa DPWH, may ilang ahensya pa ang nadagdagan ng pondo habang may iba naman na tinapyasan. Pero ayon kay Pimentel, hindi naman mga senador at kongresista na naghaharap-harap sa BICAM ang nagdedesisyon kung magkano ang dapat ilagay sa final version ng budget dahil meron daw mas maliit na technical working group na nagplansya umano sa alokasyon ng pondo. Pagdating sa constitutional principle, para sa akin, talo tayo rito. Pagdating naman sa transparency in budgeting, talo pa rin tayo rito. Kasi yung progress sa technical working group, hindi siya nakapenetrate kung ano yung nangyayari. Yan muli ang tinig ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel.
Nakahanda namang tulungan ng mga konsulata ng Pilipinas sa Amerika ang mga undocumented Filipinos na nanganganib mapadeport kapag nakabalik na sa pwesto si President-elect Donald Trump. Kasamang mass deportation sa inaasahang immigration policy na ipatutupad ni Trump pagbalik sa White House. Kaya naman naglaan na rin ng pondo ang Department of Foreign Affairs at DFA para mabigyan ng plane ticket ang mga Pilipinong magpapasaklolo na makauwi ng Pilipinas. Nilinaw naman ng DFA na walang dapat ikatakot ang mga undocumented na Pinoy sa konsulada dahil hindi sila ikukulong kapag nanghingi sila ng tulong sa pamahalaan. Okay, so, ayan, malaking problema natin next year. Yung mga i-deport ng Trump administration, ang dami. Estimate mga 200,000 to 300,000 ang undocumented workers, yung mga TNT sa Amerika. Kung ibabalik lahat ito, nako, madadagdagan ang problema sa ating bansa. So, sana wake up call ito ng ating gobyerno na ayusin ang pagserbisyo. Hindi yung puros ayuda na lang, hindi yung puros lobo-lobong budget ng DPWH na flood control projects. Mamaya na overwhelm na naman. Ang dami pong problema na dapat asikasuhin kaysa kung ano-ano pa dyan. So, good luck sa ating bansa para sa 2025.